sa FX program is 8 macro. So, bali, ano po siya? So, yung fields is same naman sa dati nating macro file. So, ito yan. Yung ano, diba? Ito yung account to line item description ng nilalagay. Ang nagkaiba lang is, siyempre, yung code natin, tsaka yung posting date period, currency, nandito na rin yung doc type. Tapos meron ditong JE number. So itong JE number is yung separation ng document. So, ibig sabihin, pwede ditong parang multi-code or multi-entry. So imbis na i-click nyo siya isa-isa per tab, diba, sa previous macro natin. Ayan. Pwede natin siyang dito isa-isa. Tapos, meron ditong option na post automatically, yes or no. Pag no, parang magkakaroon siya ng notification bago siya mag-post. So, kunwari ito try ko to. Nasa PP4 naman ako. So, ayan. So, pag in-upload ko to, ang nakano, mag-ano mo siya dito, notification. Click yes lang. So, ayan. Kindly check and confirm to post JE number. Mas pwede nyo rin tignan yung niya. Yung one check na lalabas. So, pwede nyo siyang diba? Ipundok para makita nyo yung entry na tama dapat sa proposal niya. Tapos, bago kayo bumalik sa macro, need nyo muna siyang parang ibalik dito. Kasi mag-error siya pag hindi. So, ayan. Kindly check and confirm. So, yes ko lang to. And mag-ano siya kung ano yung posted document number. Tapos, magpo-proceed siya dito sa pangalawa. Ayan, para pwede nyo ulit tignan to yung entry niya. Ayan. So, yung suggestion ko is mag-no muna kasi para, ayan, iwas sa reversal. Pero kung parang sanay na kayo, pwede nyo lang yes. Tapos, andito rin naman yung document number. Ayan, tapos kung yes ko to, tapos pa ito. Ayan, diba? Magpo-proceed siyang tuloy-tuloy na posting. Ay, siya. Tapos pwede rin, parang ang suggestion ko sa doc type is i-separate nyo lang yung Z1 to Z2 kasi diba, dapat po na ma-post yung Z1, yung local currency, kung meron man, bago yung USD, diba? So, siguro i-separate nyo na lang kung gusto nyo para hindi kayo malito sa proposal. Ayun lang siya. Basta ang separation is itong JE number. Kung gusto nyo magkaibang code yan, pare na yan. Magpo-post siya sa ibang code. Ayan, maglalabas din yung error kung meron. Ayan, profit center not allowed. So, tapos pag nagka-error siya, yun, hindi na siya magpo-proceed sa next step kasi ma-error siya dito. Wait. Gimbal ang mangyayari dito sa template tab, lahat ng for proposal nila, ilalagay lang nila dyan manually. Opo. Katulad ng 710,000. Di ba po? Madaming code. Madami yun. So, pwede nyo isa-isa dito na madaming code na gano'n. Okay. Tapos sa supporting tab, Yun na po. Ano po yung support na kung ano yung mga backup natin. May question kayo, team? Hello po. Kasi baka malito lang nga. Ay, sige po. Sige, JR. Go. Ikaw muna, JR. Go. Sige po. Baka malito lang. Sa ba?
Jin, no? Yung separation tong number na to. Kumbaga, kunwari, madaming line item na pinapost dito sa 30. Naka 1 lang ba, di ba? Kung isa lang. Baka kasi So, kunwari, gawin nila tama. So, kunwari, ayan, kung ayan, ang separation dito is parang ilang document number mapopost. So, kunwari, magkasama to. So, dapat isa lang yan. Count as one. Ay, one, ang label niya din, one din. So, one siya. So, kunwari, pag na-post siya ng ganyan, ilalabag niya sa sa hulihan kung ano yung na-post na doc number. Okay. Ayan, tama yung kay JR na. Tapos, Okay, yung disable na pag-check, ano pa rin, prior pa rin yun sa pagpo-post, sa pag-paste nila dito sa template. Dapat na make sure na nila na-check na nila yung OOS tsaka yung disabled PC. Parang nakita ko naman dati sa supporting nila doon, nag-look up tayo. Oo, naglo-look up sila. Oo. So, okay. Sige, say, ano mo? Team, ingat kayo. Maganda tong ginawa ni Jean. So, ibig sabihin, upon clearing nyo ng outage niyo, for example, inuuna nyo wala naman tayong 211.910, no? O bumalik pa si 211? Hindi, wala na. Na-resolve din siya ng initial. Oo. So, ibig sabihin, for example, Africa variant ka, cash account. So, yung cash account na meron ka is, babaliktarin mo lang yung sign na meron ka dyan. So, from your supporting items is di ba yung outage mo, make sure mo lang na yung code is out of, in scope, yung code is not disabled. Tapos, babaliktarin nyo yung sign, at copy-paste lang kayo ng copy-paste lang dyan. Madali na itong ginawa ni Jean Team. So, ngayon, ingat kayo sa Z1. Yung Z1, yan yung may papopost tayo kay local. Sa Z2, mapopost yan kay USD. Pag na-post kayo ng Z1, i-make sure nyo na transaction currency lang yung may laman. Kasi si Z1, kasi hindi tayo nakakapag-force. So, ngayon, kaya sinasabi ni Jean na para hindi kayo malito, kung unahin nyo si Z1, especially, halimbawa, nag-clearing kayo ng 7-10,000 o kaya halimbawa si LA kasi si LA kasi may ILT so unahin niyo muna si Z1 kasi si Z1 kasi is nagta-translate I mean nagre-value kasi yung local currency tsaka yung USD currency. So ngayon kahit transaction currency lang yung may laman, okay lang, as if katulad lang siya ng PCA proposal natin. Tapos, pagdating kay Z2, additional currency yung may laman. Tama, Jean? Okay. So, same lang po ng paano natin finifill yung dating natin, number template. So, ibig sabihin, pag ginawa nyo yan, as if yung supporting item, yung supporting backup, kung nakagawa na naman kayo ng ng template, pwede nyo siyang i-copy-paste nyo lang siya. As in, parang binabaliktad nyo lang yung sign kapag nag-check kayo ng outage. Kaya madali na yung buhay natin dito. So, usually naman yung may dalawang JE number dyan kapag halimbawa 107,200 tapos magkaiba same code, magkaiba lang yung currency. Mag-JE number 1 ka, mag-JE number 2 ka. Kasi ang ibig sabihin kasi ng ditong kay Jean, yung bilang ng JE number, ilan yung document papopost sa proposal nyo. Pero supposedly kasi, per proposal naman natin, isa lang ng isa yan. Bihira lang yung may nagdadalawa. So, maging lang kayo, be mindful lang dito sa JE number. Tapos, yun nga, since kasi medyo bago to kay Jean, at first time nyo, mag-post automatically muna kayo na no, hindi kayo confident, para kada bago mag-post, ma-double check nyo muna yung ipopost ni SAP. Di ba pupunta kayo kay SAP, tingnan nyo lang yung amount at saka yung profit center doon sa backup nyo, doon sa supporting items nyo. Make sure lang na na-check natin si disabled at saka si in scope or out of scope. Okay? Maganda itong ginawa ni Jean, parang as if ako talaga gagawa niyan ng proposal, yung pull out ko ng outage, pull out kayo ng Gcash, halimbawa unahin, di ba, huwag yung pagsabay-sabay yung team para hindi kayo malito. Halimbawa, Africa yung hawak ko, unahin ko muna si Cash. Pag nauna ko si Cash, ilagay ko dyan, ipopost ko,
anong sunod na meron ako outage. Kung wala na akong outage na iba, diretso ako kay 710,000. Sa